All right, situation number, in this situation, we are given bolt diameter of 20 millimeters, bolt hole diameter is 23 millimeters, plate thickness is 25. Lagyan natin. And then plate width is 300. And you are given the following allowable stresses. Okay, so determine the maximum load P based on shearing strength of the bolts. Okay, so for the shearing strength of the bolt, syempre ang idea lang, pag hinila mo to, magre-resist yung mga bolts na to. Okay? O nga pala, sa drawing, ito yung nasa ibabaw, bali ito yun. Tapos ito yung nasa ilalim, so bali ito yung part niya, tapos nasa ilalim hanggang dito. No? Okay? So, to determine kung ano yung magiging reaction ng mga bolts, actually, pwede man dito ka mag-analyze. Pero para lang malinaw, let's isolate yung bottom part ng plate. Let's isolate the bottom part. So, yung bottom part ng plate, ganito yung itsura. So, kunwari yung bottom part. Okay, tapos andito yung mga bolts, syempre. Yan yung mga bolts, no? Tapos meron ditong force P. Okay? So, bali ano na to, no? Ito na yung half na lang ng bolt. Bali, ito na lang yan. Ito na lang yan. So, bali, ang nakikita natin yun nandito na. Okay? So, ngayon, syempre, kontra yung mga bolt. So, meron silang reaction sa isa. So, yan yung kontra. Ayan. Okay? So, tawagin ko na RB, yung reaction ng isang bolt. So, ang reaction ng bolt, kapag nag-summation of forces tayo, kitang-kita naman, no, na yung P will be equal to the reaction of the bolt times kung ilan sila. 'Di ba? Number of bolts. Kasi ang idea dyan, etong P na to is actually loaded. Ibig sabihin, it will pass through the centroid of this bolt group. And ang centroid ng bolt group, so dahil symmetrical naman, so nasa gitna. So it will pass through. So that's why yung reaction nila will just be equal. So paghahatian nila equally itong force P na to. Okay, kaya yung number of volts times yung reaction ng isa, yun yung total P. So ngayon, ano ba ang maximum reaction ng volt? No? Ano ba yung magiging maximum reaction niyan? Well, para malaman ko yun, so manggagaling yun ngayon dahil ito ay subject sa shear eh. No? Itong area na to, mga area na yan. So palakihin ko lang ng konti. Yung isang volt, no? Kasi may kadugtong yan dyan. Let's say ito yung ilalim ng volt, di ba? Yan. Okay, so ito yung pinag-uusapan natin na area. So yung area na yan, subject dun sa shear force, RB. So bali ito yung area ngayon under shear. No? Okay, so dahil dun, we will use the bolt shear stress. Ito, allowable bolt shear, FV, 120. Okay, so FV, so dapat yung actual stress ay hindi lalagpas dun sa allowable. No? Normally kasi sa steel design, yung capital F is yun na yung allowable. No? But anyway, doesn't matter. So, ano ba yung actual stress? So, bali, actual stress na isang bolt is reaction sa bolt divided by yung area ng isang bolt. Okay? Should not exceed FV. So, lumalabas, para makompute natin reaction sa bolt, that will be FV times, lagyan ko na lang muna, no? Bali, area naman to eh. Area ng bolt. That is just the area of the bolt. So, times area of bolt.
Okay? So basically, ito ngayon yung computation natin to solve for RB. Okay? So, allowable shear stress ng bolt and then times area of the bolt. Okay? Pero isang bolt lang to. Okay? Isang bolt lang yan. Pinag-uusapan natin dyan. So, ibig sabihin, yung reaction ng bolt should not exceed, ano ba yung allowable shear stress? 120 times yung area ng isang bolt, which is pi over 4. Ang sabi sa problem, yung area daw ng bolt or yung diameter daw ng bolt ay 20. So, times 20 squared. Okay? So, therefore, the reaction of the bolt should not exceed. So, 120 times pi over 4 times 20 squared. And that is 37,699.11. 37,699.11. So, anong units yan? So, ito guys, megapascal. Ito, millimeter squared. Eh, di ba yung megapascal, Newton per millimeter squared? Kaya magka-cancel to. Kaya Newton to. If you want that to be in kilonewton, just divide that by 1,000. So, 37.699 kilonewtons. So, dapat hanggang dyan lang yung reaction ng isang volt. So ngayon, para masagot natin kung ano ba yung P, ano ba yung force P na maximum na pwede mong i-load dun sa plate para hindi masira yung mga bolt, edi we use this relation na dapat yung P equal sa reaction ng bolt times kung ilan sila kasi maghahati sila dun. So therefore, yung P natin is equal to the reaction of the bolt, 37.699 times ilan ba sila? 9. We have 9 bolts. So therefore, P, actually, ang dapat dito is yung P should not exceed. Dapat should not exceed. Hindi dapat lalagpas sa times 9. Ayan, sa 339.29 kilonewtons. Okay, and that will be our answer. Okay? So guys, pinaliwanag ko lang kung paano nakuha yung relationship nila, no? So hindi ako dumiretso sa formula. Alam ko naman na meron ng formula kagad. Kung halimbawa isipin nyo na, dapat yung P dyan ay yung stress times area ng bolt times kung ilan sila. Ganyan na yun kagad, no? Which is good. Dapat kapag mag-ano kayo, mag-exam na kayo, eto na kagad, dito kayo diretso. Dapat alam nyo na kagad. Pero dapat alam natin kung saan to galing. Hindi pwede na gamit ng formula, hindi mo naman naintindihan ano ba yung pinanggalingan niya, ano ba yung underlying assumptions kung bakit na nagkaroon ng ganung formula. Okay, hindi pwedeng ganon. Kailangan ang ano natin is ano ba yung senaryo, ano bang nangyayari. Kailangan naiintindihan natin siya deeply, no? So, ito 'yon, no? Bali ito rin 'yon. Ito rin 'yan. Okay? So, anyway, our answer for number 1 would be 339. That's letter A. Next, determine the maximum load P based on bearing strength of the plate. So, bearing naman. So, dito naman tayo mag-focus. Bolt bearing yan. Okay? So, ano ba nangyayari para masabi na bearing? So, dito ulit ako mag-focus. So, ang nangyayari kasi guys, eto, open ko to Yan, open natin. Ito na sa baba. Yan. Okay. So, di ba, ang nangyayari, ito, etong ano na to, etong bolt na to, kapag hinila mo siya dun, no, pag hinila mo siya dun, meron siyang babanggain. Ano yung babanggain niya? Yung butas. Kasi may butas dito Exaggerate ko na lang yung layo. So let's say ito yung butas. Burahin ko muna tong RB. Ayan, may butas dyan. Ayan.
Okay? So, di ba pagka tinulak mo to dun, tinulak mo yan dun, nung reaction ng bolt, babangga yun dito, babangga ito dito, babangga siya dyan, di ba? So kapag bumangga siya dyan, dun ngayon pumapasok yung bearing stress. Kasi pag sinabi po natin na bearing stress, ito ay stress na nade-develop sa pagbabanggaan ng dalawang magkaibang material or dalawang magkahiwalay na object. So pag meron kang dalawang object na magkahiwalay tapos nagbanggaan, ang tawag doon sa stress na made-develop doon sa contact nila ay bearing stress. So ang contact nila is kung ano man yung part nito na babangga dito. Okay? So let's say project natin, let's say ito babangga, no? So parang let's say ito 'yon. May babangga siya doon, no? So bali, let's say ito yung surface. Yan yung surface na babanggain niya. Okay? So contact surface. Okay? So or contact area. So of course, um paano ba nako-compute yung bearing stress? So actually ang bearing stress in general, tawagin ko na lang na F bearing, o FB. Okay, bearing stress. In general, that is just calculated as the force divided by the area of contact. No? Kasi doon lang naman sa area na yun magko-concentrate yung ano yung force na to kung saan siya babangga. Okay? And ang complicated part nito is yung contact surface natin is actually curved. Naka-curve yan. Ganito yan. Ito yan. Naka-curve. So you need to compute for that curve. However, studies show that since hindi naman magiging uniform ang distribution nung stress dito sa curved surface kasi ganito yan pag tumingin ka sa top view. So yung curved surface kunwari. Kapag bumangga itong bolt, kunwari yung bolt. Ito yan ha. Kapag bumangga yung bolt dito, okay, yung magiging stress distribution daw, ang itsura, ganito. Dito malaki. Kasi yun yung gitna parang dyan concentrated lahat, dito malaki. Tapos habang lumalayo ka, lumiliit. Yan. Ganyan yung nangyayari sa kanya. So hindi siya uniform. Okay? So that's why, to simplify things, ang ginagawa na lang natin is instead of using it as or considering it as a curved surface, we are just using the projected area instead of the actual contact area. And ang projected area, bali, pagka pinroject natin to dito, so magiging itsura ng projected area will just be a rectangle. Okay? So yan. At yan na lang yung gagamitin to simplify things. Okay? So ibig sabihin, for plates, ang magiging contact area, no, will be galing dito sa projected area, which is rectangle. Ang dimension niyan will just be yung height. Yung height na to is kung ano yung height nito, which is yung thickness ng plate, di ba? So lumalabas, eto, thickness lang ng plate yan. Thickness ng plate. Okay, tapos eto marami nagkakamali dyan, no? Ano to? So ano to? Actually, dalawa ang pwede mong isipin dyan Ito, pwede mong isipin na diameter ng butas or diameter nung bolt. Di ba? So alin doon? Kasi dito sa problem na to, magkaiba may binigay na bolt diameter, may binigay na hole diameter. So guys, contact area lang. So regardless kung gaano kalaki yung butas mo, kapag ka tumama itong bolt na to, ang magiging contact area lang natin is kung ano lang yung diameter ng bolt. Ito lang No, ipakita ko dito Bali ito guys yung bolt diameter. Diameter ng bolt, di ba? Tapos ito naman yung diameter ng hole. Ito naman yung diameter ng hole. Yan.
diameter ng hole. So, kahit na gaano kalaki yung diameter ng hole, ang magdidepende pa rin or magdidepende yung contact surface dun sa diameter lang ng bolt. Okay? Kasi itong part na to, wala namang babangga dyan eh. Di ba? So, ibig sabihin, yung area of contact will just be, so, alagay ko na, no? This is diameter of the bolt. So, may contact area would be diameter of the bolt times the thickness of the plate. That's the contact area. For plates, for bolted connections, no, lagi yan na ang contact area, bearing area ay diameter ng bolt times thickness ng plate. Okay? So, ibig sabihin, yung actual bearing stress will be equal to the force, in this case, yung RB, divided by diameter of the bolt, diameter of the bolt times thickness of the plate. Okay? So, yan. So, ibig sabihin, from this equation, no, dapat hindi ito lalagpas dun sa allowable bearing stress. Hindi dapat siya lalagpas sa allowable. Okay, kagaya ng explanation ko kanina. So, ibig sabihin, yung reaction sa bolt ay hindi dapat lalagpas sa allowable bearing stress times diameter ng bolt times thickness ng plate. Okay? Pero ito, reaction to ng isang bolt lang. Isang bolt lang yan. Okay, so ngayon, ang hinahanap natin is itong P. Ano ba yung maximum P na pwede nating ilagay? So, ito pa lang yung na-solve natin. So, para makuha natin lahat, babalik na naman ako dito. Summation ng forces ay equal lang sa reaction ng isang bolt times the number of bolts. Kaya, all in all, parang lalabas ngayon, yung P natin should not exceed ito times N, times number of bolts. Okay, so para lang siyang same concept dun sa shear stress. Ang naiba lang is yung computation ng area. Sa shear stress, area mismo ng bolt. Sa bearing is yung contact area, projected contact area. Alright? So therefore, ang P natin based sa bearing should not exceed, ano ba yung bearings, allowable bearing stress? 480. So 480 times diameter ng bolt was 20. Thickness ng plate. So, ang thickness ng plate given was 25. No? 25. And then, ilan sila? We have 9 of them. Pag chinek natin ng units, ito ay megapascal na same lang sa Newton per millimeter squared. Ito ay millimeter. Ito ay millimeter. So, millimeter times millimeter, millimeter squared. So, cancel. So, our answer here will be in newtons. So, P should not exceed okay? Bali, 2,160,000 newtons. Okay? In kilonewtons, that is just 2,160. Alright? And then that will be our answer. So medyo malaki yung capacity niya pagdating sa bearing. Kasi ibig sabihin, hindi masyadong delikado sa bearing. 2,160. Okay? Next, determine the maximum load based on the tensile capacity of the plate. So, ang basihan naman natin dito sa last question is ano naman yung load based sa capacity na tong plate mismo. Okay? So, pag-usapan natin yung mismong plate. So, actually dalawa yung binigay na limit state or dalawa yung binigay na parang allowable strength nung plate. Yung isa, plate. Actually, tatlo no? Plate shearing, may plate tensile yielding, tas merong plate tensile rupture. So, unang-una, yung nature nitong dalawa, same lang. Parehas lang silang tensile or tension. Ang nature nitong isang allowable ay shearing ng plate. So, ngayon, kung titignan ulit natin um, yung application ng force. So kitang-kita naman natin na yung application ng force ay perpendicular dun sa area sa cross section na to ng plate. So dahil perpendicular, this force is actually
a normal or axial force. So hindi siya shearing. Ang shearing is kapag yung force parallel dun sa area. Okay, ito perpendicular yan, no? Perpendicular siya dun sa area. Alright? So dahil doon, axial siya. At anong klaseng axial? Kasi dalawang klase ang axial eh. Pwedeng compression, pwedeng tension. Ito, kitang-kita natin na tension. Kasi away from the body. So tension yan. Kapag towards the body, compression yun. Okay? So dalawang klaseng tension to. Yung isa, tensile yielding. So actually guys, even if wala pa tayo sa steel design, hindi naman talaga siya actual steel design. Kailangan familiar tayo na kapag tensile yielding ang pinag-uusapan, it pertains to the gross area. Okay? While pag sinabing tensile rupture, it pertains to the net area. Paliwanag natin yung difference. So let me just take again itong plate na to. So para lang maiba, ito namang nasa ibabaw yung pag-interesa natin. Ito nasa ibabaw. Okay? So tingnan natin yung nasa ibabaw. Yung nasa ibabaw. Ayan. So may mga ano tayo dito. Bolts. Yung mga bolts natin. Okay? Tapos meron tayong force P. Ayan. Okay. So pag sinabi nating yielding, ibig sabihin meron ng plastic deformation dun sa gross area. And the reason why sa gross area lang siya ina-apply, kasi ang nangyayari sa yielding, tensile yielding, ay ganito. Para ang nangyayari, bago pa man mag-develop yung mga reaction, yung mga forces dun sa bolts, dito pa lang sa mismong part na to, nag-uumpisa na siyang mag-yield. So, ito ngayon yung itsura ng tensile yielding. So, putulin ko na lang ha. Bali, ganito. Parang gaganto siya. Yan. Yan. So, hindi na siya umabot sa bolts. No, yung pagkakasira niya. Dito pa lang siranan eh. Ito na nga yung tinatawag natin na tensile yielding. Okay, so ito yun. Kaya nangyayari siya sa gross area. Alright? So, ibig sabihin, yung actual stress dyan, actual stress, axial, or tensile stress. So, ganun pa rin, should not exceed the allowable stress, which is equal to, sa tensile yielding, ang allowable stress ay 0.6 of Fy. So, ang Fy natin is 250. So, 0.6 of Fy. Okay, so sa tensile yielding, dapat hindi siya lalagpas dito. So ano ba yung actual tensile stress? So ano ba yung actual tensile stress? So force divided by area. Anong area? So pag pinroject natin yan dito, let me just put this over here. Yan. Pag pinroject natin to dito, yung cross-sectional area niya, ganito itsura. Bali ano lang, yung area lang ng plate. Yan. So dito nangyayari ngayon yung gross yielding. Full area siya. No? So ibig sabihin, ito yung thickness ng plate. Tapos ito ngayon yung B. Okay? So ito ngayon, gross area. Okay? So therefore, this gross area should not exceed 0.6 of Fy. Okay? Kaya lumalabas ngayon na yung P based doon ay should not exceed 0.6 of Fy times gross area. Okay? And we can directly compute for that. So 0.6 of Fy. Ang gross area ay, di ba 300 to? Tapos 250, 25 to. So we have 300 times 25. So P should not exceed 0.6 ng 250
times 300 times 25. So that's ano yan? 1 so ano yan? 1,125,000 Newton. Para maging kilonewton, divide mo lang ng 1,000. Okay? But that's not yet our answer, no? Kasi hindi lang naman yan yung pwedeng maging mode of failure ng tension. Dalawa sila eh. Meron pang isa, yung tensile rupture, which is 0.5 of Fu. So, paano naman nangyayari yung tensile rupture? So, guys, nangyayari yun kapag ka yung mismong plate is already strong enough for tensile yielding. Kumbaga, kaya niya, hindi mangyayari to. So dahil hindi yan mangyayari, makaka-develop ngayon yung mga reaction sa bolts. So magkakaroon ngayon ng mga reactions dito. Kagaya kanina. Okay? And dahil may mga reaction sila, so kumbaga nagre-resist sila sa paghila dito, it is possible na mapunit yung plate natin sa ganitong paraan. Pwede siyang mapunit ng ganyan. So ito naman yung tensile rupture. Okay, so kapag ka kinuha natin to, so syempre napunit na, no? So kunin natin tong part na to. So yung part na yan, ganito itsura. Yan. Yan. Okay, so yun yung itsura. So ito ngayon yung P. Then yung P. Okay? So ngayon, anong anong area ngayon yung kailangan kumontra dun sa P na yun, sa plate. So ito naman yung area na kailangan kumontra. Yan. Okay, so yung area na yan, it's called net area. Bakit net? Kasi meron na siyang bawas. Okay, meron na siyang bawas. Bali, pagka nag-summation of forces ka kasi, yung reaction ng mga area na yun, ito, is just equal to P. Ng reaction sa plate. Ang reaction ng plate is just equal to P. Pag nag-summation of forces ka. Okay? Huwag nang lagay para malinaw. Pag nag-summation of forces tayo equal to 0, yung reaction ng plate ay equal lang sa P. Okay? But what is the reaction at the plate? So the reaction of the plate, no, that will develop an actual tensile stress doon. So dito ko ituloy ha. O kaya ilipat ko na lang siguro tong buong to para para kita natin yung kadugtong niya. Ito na lang siya. Ayan. Okay? So, bali yung tensile, syempre may stress dito, di ba? May stress dyan. So, yung tensile stress daw dyan ay dapat hindi ulit lalagpas dun sa allowable tensile stress, which is in this case, 0.5 of Fu. Kasi tensile rupture na, no? Ano ba yung stress dyan? Ang stress dyan is yung reaction sa plate divided by yung area na net lang. No? Hindi kasama yung butas. Kasi yan lang yung kukontra eh. Yung shinadan ko. No? Should not exceed 0.5 of Fu. Okay? But as mentioned, pag nag-summation of forces tayo, yung reaction sa plate, equal lang din naman sa P. Kaya mangyayari, P na lang to, tapos net area should not exceed 0.5 of Fu. And finally, P should not exceed 0.5 of Fu times the net area. Okay? And we can directly substitute yung mga given. So yung Fu natin dito ay 400. Yung AN natin, kailangan nating computein. So dito na lang. Ano yung net area? So ang net area is just the gross area less the holes, yung mga butas na nadaanan. So ibig sabihin, kapag pinroject natin yan dito, ganito itsura niyan. May makakita tayo ng tatlong butas. Yan. So ang i-consider lang natin na area, ito lang.
Yan lang. Which is, ang dimension, ito ay thickness ng plate na 25. Diba? Tapos ito, yung B natin, which is 300. Okay, tapos kailangan natin ngayon i-less itong area na to. So, ang diameter niyan, so ito na. Ano yan? Diameter ng hole or diameter ng bolt. Di ba? Kasi dalawa ulit yun eh. So guys, ang pinag-uusapan na natin dito is yung butas. Wala na tayong pakialam dito sa bolt. Kaya ito ay dapat diameter ng hole, which is equal to 23 millimeters. So therefore, our net area will be, bali, gross area which is 300 by 25 minus yung mga area ng mga butas. Ito mga to. Tanggalin natin yan. So, ang area lang naman ng isa niyan, projection lang ha, rectangle lang yan. So, bali, 23 times 25 times tatlo sila. Okay, or yung iba ang ginagawa, kinukuha yung net width. So, which is 300. Ang net width ay 300 minus yung mga hole. So, tatlong hole bago minumultiply ng thickness. No? Ang tawag dito is net width. Pero same lang yan. Alright? Same lang yan. So therefore, our net area must be equal to 5775. 5775 millimeter squared. Okay, so plugging that here, we have 5775. So we can now answer kung ano yung P natin dito. So we have times 0.5 ng 400. Again, this is in Newton, so that is 1,155,000. Of course, Newton. Or in kilonewton, that is 1155 kilonewtons. Okay, so yan naman yung magiging maximum P natin para sa tensile rupture. And kailangan natin mamili dito sino mag-govern. Yung kanina, based sa yielding, ito, 1,125. Based sa rupture, 1,155. So, alin dyan yung pipiliin natin? Kumbaga, tanungin ka ng kahit sino. Boss, engineer, ano ba ang gaano ba kalaki yung pwede natin na ilagay dito na load para hindi masira yung plate. So ngayon na-compute mo na para hindi siya masira sa yielding, ang maximum lang, kumbaga ang P hindi dapat lalagpas ng 1,125. Tapos, para hindi siya masira sa tensile rupture, hindi dapat siya lalagpas ng 1,155. And with that, syempre, isipin mo, ano yung mas safe? So ano bang mas safe? Siyempre, yung mas maliit na force. Kumbaga, sabihin mo, oh boss, yung ano lang, 1,125 lang. Kasi pag lumagpas ako dyan, magsisira na siya sa yielding. Kaya ito yung mag-govern. Okay? Or another perspective, another way of explaining that. That's why I always keep this inequality symbol. As you can see, dito sinasabi sa atin na yung P bawal lumagpas ng 1,155. Dito naman, yung P bawal lumagpas ng 1,125. Ano bang intersection nila? So di ba, ang intersection ng dalawang inequality na yan is itong 1,125. They are common, they have this common range or domain, yung 1,125, pababa. Okay? So yun yung safe. No? So therefore, this will be our answer. Okay. So our answer here is 1,125. Now, before I proceed, you might ask, Sir, bakit ka dyan nag-assume ng punit or cut? Hindi ba pwede dito o di kaya dito? Okay, so sabihin na natin, just for the sake of discussion, dito natin siya pinutol. Kumbaga, inisip natin na, baka dito yan maputol or masira. So kapag drawing kasi natin yun, actually, almost same lang yung drawing. So ganyan pa rin naman. Ayan. Kaya lang, mas mahaba to, no? Kasi, ano eh. So, para inisip natin, mahihila yan, di ba? Anong kulang dito? So, dahil dito tayo nag-cut, no? Dito tayo nag-cut.
Okay, so meron tayo ditong volts. Diba? May volts dyan. Okay? So, ito pa rin naman yung pinag-uusapan natin na area. Okay? Tapos, dahil merong volt dito na sasama, so may reaction yung volt, di ba? May reaction to. Tinawag natin na RB, yung reaction. Kasi ito yung P. Okay? So, what's the difference? Pagdating sa net area, same lang. Kaya lang, ang magkakaiba is yung reaction sa plate. Yung reaction sa plate dito ay hindi na siya equal sa P, kagaya kanina. Eh, no? Equal to eh. Yun lang naman kasi nagkokontrahan, no? Ngayon, hindi na siya equal. Kasi ba nag-summation ka ng forces, so lalabas yung P, gagawin ko ng negative yung papunta doon, plus yung reaction sa plate, plus tatlong reaction sa bolt, equal 0. So therefore, yung reaction sa plate ay magiging P minus tatlong reaction sa bolt. Okay? Which is, alam naman natin kanina na yung P na to, itong P na to, equal lang sa, sana yun? Equal lang sa reaction ng bolt times kung ilan sila. 'Di ba? So, ibig sabihin, itong P na to is also equal to 9 times RB. And this gives us that the reaction on the plate becomes 6 reactions sa bolt. Okay? So, 6 na lang, no? 6 na lang yung reaction sa bolt. Ngayon, kung ibabalik ko yung P, no? Kung ibabalik ko yung P, di ba yung P nga ay equal sa 9RB. So, therefore, yung RB ko is 1/9 ng P. So, therefore, yung reaction ng plate will just be 6/9 of P. So as you can see, hindi na siya full P. Hindi na buong P yung reaction ni plate. Bakit? Kasi kanina, kung full P to, 1 lang dapat yan. Ngayon, ano na lang, fraction na lang siya ng P. Bakit naging fraction na lang ng P? Hindi na siya full. Kasi may tulong na si bolt. Tumulong na yung bolt. Etong part na to ng plate, tinulungan na nitong bolt na to. Kaya mas mababa ang chance na ito yung mapunit. Kasi may katulong yung part ng plate na yan at itong tatlong to. Okay? And kapag pinagpatuloy mo yung computation niyan, kapag pinagpatuloy mo yung computation nito, di ba ito, ipapasok mo dito yan eh. Ito yan oh. So yung reaction ng plate mo dito, magiging 6/9 of P. Kanina, ito, full P. Ngayon, magiging 6/9. So imagine niyo no? Imagine niyo magiging 6/9 of P over net area should not exceed 0.5 of FU. So lumalabas yung P natin should not exceed 0.5 of FU times net area. Tapos itong 6/9, i-cross multiply. So magiging 9/6. So tingnan niyo yung nangyari. Ang magiging sagot natin dito will be larger. Kasi mag-multiply ka ng 6/9 eh. Di ba yung 9/6 eh. Di ba yung 9/6 more greater than 1 yun? Ay no, 1.5. So yung makukuha mong sagot dito is actually 1.5 netong 1155. Ayan, 1,700. And based sa explanation ko kanina, ang pinipili natin is yung mas maliit, yun yung mag-govern. So ibig sabihin, ito, hindi to mag-govern. Alright? Kaya, no sense in analyzing the cut in this manner. Lalo na dito, di ba? And kung isipin mo, babalik lang tayo sa physically, kung masisira man yung plate, dito siya sorry. Ito kasi sa ibabaw ako nakatingin, di ba? So dito naman, ang unang masisira yung plate dito. Yan yung unang matatanggal. Tapos itong part na to, may iwan dun sa connection. Okay? Pag nakatingin ka sa ilalim, ito yon no? Ito yung ilalim eh. Pag nakatingin ka sa ibabaw, ito ibabaw. Ito naman yung unang mapapusira. Tapos ito, may iwan dun sa connection. Alright? So, ganun yung nangyayari. So, that's how we solve this problem.